nakaraang episode ng House of D, sinimulan nating unawain ang PhilHealth, kung para kanino ito at bakit mahalagang alam natin ang ating karapatan bilang miyembro. Ngayon, itutuloy natin ang mas malalim na usapan. Ano yung Yaman sa Kalusugan Program o YAKAP ng PhilHealth? Ito ang part 2 ng ating espesyal na talakayan with PhilHealth dahil ang tamang kaalaman ay proteksyon ng bawat Pilipino ngayon. Ito ang House of D. Kasi kadalasan, paano nga ba kung pag malit, saan nga magrereklamo? Kunyari, parang feeling ko mali yung computation Opo. Saan ako pwede Kung magreklamo? meron naka-assign na P-cares doon po sa hospital, pwede nyo pong ipa-assist sa kanila. Pag wala po, meron po kaming online. Yes. Pwede po Number silang mag-email sa email. sa atin sa Action Center. Meron tayong Corporate Action Center. So it's actioncenter@philhealth.gov.ph or you can also call us at 8662-2588 or pwede rin pong i-check yung mga phone numbers ng ating mga local health insurance offices sa ating PhilHealth website sa www.philhealth.gov.ph. Ayun, ilalagay natin yan para mabatong na. Pero lahat ba ng sakit covered ng PhilHealth? As in lahat? Or may mga certain sakit lang na i-cover ng PhilHealth? May mga certain na sakit lang ho na covered ng PhilHealth. Actually, sinabi ko nga ho kanina, 9,000 cases. 9,000. Dapat nandun ho. So, nakapit doon. 9,000 na sakit yun. Eh, sa 9,000 na sakit yun, napakarami. Kasama ba yung cancer dyan? Meron po. Cancer, mga mental health. Meron din Mental po health, saka dialysis, chemotherapy. Yes. Oh, ang dami na pala. Eh, yun naman lang naman madala. Kung may putok, Ibang sakit. Wait. Doc, yung ano po ang mga karapatan na dapat namin malaman as PhilHealth members? Karapatan po, like sinabi ko nga ho kanina, because of the Universal Healthcare Law, dapat ho, lahat ho covered na ng PhilHealth. Kapag pumunta ho sa hospital, yung sinabi ko nga ho, benefits ho ng PhilHealth is na ma-admit sa hospital and emergency kapag ka hindi ho na-admit. so pwede na rin ma-admit po, kahit oo. na hindi emergency. Oo. Tapos kapag ka na-admit ho na less than 24 hours, basta may surgical procedure na ginawa. Yan, explain niya kanina. Tapos ngayon ho, meron naman po tayo nung mga preventive care. Oo, kasi nga sabi ko nga, ang lagi lang natin naiisip ang PhilHealth kapag may sakit. Paano kung wala naman akong sakit? Di ba sayang naman yung binabayad ko? Ano Yes, napapala dyan? Oo, yan ho ang sinasabi ng mga tao, contribute kami ng contribute. naman. Pero hindi kami Wala naman namin nakakasakit. nagagamit. So because of the Universal Healthcare Law, nilunsad po namin ang YAKAP. YAKAP. Yes, ang What Yaman is sa YAKAP? Kalusugan Program. Yaman sa Kalusugan Program, YAKAP. Yes. Ano naman ang mga benefits ng Okay. YAKAP? Sa YAKAP po, meron po tayong consultation, outpatient laboratories, tapos meron din ho kaming gamot. So, outpatient laboratories, kunyari, magpapacheck up ka ng urinalysis, blood analysis. Yes, opo. Meron tayong 13 list of basic laboratories na pwedeng makuha sa YAKAP. Oo, so magagamit na rin pala ang PhilHealth sa mga So, procedures na kahit na pala ganyan. yung normal mo na annual medical check-up, pwede nang ipasok sa PhilHealth. Meron pong difference ang annual medical check-up doon po sa pinoprovide ng YAKAP. Okay, so ano bang So, difference? meron kayong HMO existing na merong cover na annual physical exam. Halimbawa, ginagawa siya every start of the year, January. Pag annual physical exam po kasi, hindi siya risk-based. Lahat ng empleyado, kaya lahat ng members ng HMO, bibigyan ng chest x-ray, CBC, urinalysis, kahit walang nararamdaman. Ang difference po ng YAKAP, yan po yung nagpapakonsulta kayo for primary care. So pagkatapos yung mag-annual physical exam, wala na hong titingin sa inyo from February to December. Yun na yung YAKAP. So, in case magkaroon ka ng UTI, meron kang clinic na mag-aalaga sa'yo for the whole year. Oh! Pero kailangan po, let's say it's a clinic, maliit lang na clinic, accredited ng Phil. Okay. So, tandaan po natin, registered tayo sa PhilHealth, meron tayong PhilHealth Identification Number. Pero hindi ho na tumitigil doon. Kailangan po natin magpa-assign sa isang YAKAP clinic of choice. And the YAKAP clinic should be near where you live. Yes, pwede naman pong malapit sa bahay nyo.
pwedeng malapit sa trabaho. Sa trabaho. So sa isang pamilya po, bakit po sinabi namin na kailangan nag-update kayo ng membership? Dahil po, kailangan pati yung dependents, meron na hong PhilHealth Identification Number. Pag hindi kayo nag-update, wala silang PhilHealth Identification Number. So hindi po sila makakapag-register sa yakap. So kailangan kasi ang PhilHealth Identification Number para makaregister kayo sa isang accredited na yakap clinic. Sa isang pamilya, pwede hong nakatira na lahat sa Quezon City, kayo katulad ni Mr. Pero ang anak, halimbawa, nasa Los Baños, UP Los Baños, nagsuschool, tapos yung asawa nagtatrabaho sa Makati. Pwede pong iba-iba ang yakap clinic. Kasi ang yakap clinic po, ideally po, binibigay yan 8 to 5. 8 o'clock to 5 p.m. So, nasan po ba kayo pag 8 to 5? Nasa office. So, not necessarily malapit sa bahay. So anyway, just to make it clear, ang Yakap is another program of PhilHealth na sila ang mag-aalaga sa'yo kapag wala kang sakit. Yes. So nakapag-check up ka na, let's say in the middle of the check-up and bigla kang nagkaroon ng UTI, bigla kang inubo, o nagkaroon ng virus na naman sa Pilipinas, doon ka pupunta. Yes, yung hindi nyo na kailangan magpumunta sa hospital. So, Pwede primary mag-gamot sa care. clinic. Oo, so dapat registered ka doon. Pero kanina, Doc, nabanggit nyo po na pati yung mga medications free. Yes. So, kaya pati pa ba po, yung mga maintenance na mga losartan, mga pang-high blood, metformin, May yung mga... losartan ka? Wala akong losartan, wala akong high blood, okay? Ikaw ang nagpapa-high blood. So, sa yakap po, nabanggit ko rin po, meron tayong gamot. Ang tawag sa gamot, guaranteed access for medications outside, outpatient treatment. So, ito po, may 75 medicines nakapasok doon. Sagot na ng PhilHealth yun. Pero out of the 75 medicines, yung 21 medicines, makukuha nyo po sa Yakap Clinic. So, pag prescribe po sa inyo ng Yakap Clinic na yon, ibibigay din nila sa inyo yung medicine na wala ang bayad. Swerte! Maghanap ka na ngayon ng accredited Dapat ng pala yakap maghanap na ng mga- clinic. Kaya lang nga, wala naman akong maintenance masyado eh. Oh, tapos, di ba, 75 Healthy po? ako. Si Mamang. Pero si Mamang, libre na pala yung mga maintenance. Yes. O, So, alam sa nyo, maganda 75 yan ha, kasi ang experience ko, it reached the time kami nila Tito DV, pati yung mga hinihingi ng constituents na gamot galing na sa sariling bulsa eh. Eh ngayon pwede pala nilang kunin sa yakap. Yes. So, sabi ko, di ba, 75. 21 Oo. galing sa Yakap Clinic, yung 54 medicines Galing sa kukunin accredited naman hospital. Sa accredited pharmacies. Gamot So may providers. accredited hospitals, may accredited pharmacies. Oo. So, yung 54 medicine na nasa listahan, prescribe ng doctor ng Yakap, doon nyo po i-avail sa sa pharmacy. Meron po tayong budget na 20,000 per Filipino, per beneficiary, hindi per family per Filipino beneficiary per year. So, 20,000 maski yung per- baby na bagong pinanganak, tapos ni-register nyo po sa Yakap Clinic, meron siyang 20,000 budget na gamot per year. Kasi hindi lang Pero gamot maintenance. lang yon, hindi kasama yung vitamins. Oo, hindi pa. So, gamot, hindi kasama yung vitamins. So, Pero halimbawa, vaccination ng baby. Sa- Kunyari, anti-polio, anti-measles, di ba? Ano pang... Ang daming, di ba, yung mga vaccination, hindi ko na maalala yung mga vaccination ninyo. Hindi kasama Oo, siya. Pero sa health centers po kasi, Sa DOH na. kasama po yun sa public, Kasama yan sa, kasi yung population-based health population-based services, pasok yan sa Department of Health po. Dito sa YAKAP, or yung Yaman ng Kalusugan Program, ito po yung mga serbisyo na pwede nilang makuha. Unang-una, meron tayo rito yung consultation and case management. Kasama rin po dyan yung health screening assessment. And, Wait, sir, explain mo. Detail. Ano yung consultation? Ano yun? Consultation and case management. Ito Consultation and case management. Ibig sabihin, magkukonsulta ka sa Yes, doktor. pupunta ka kay Yakap Gawin Doctor. nating simple para kay Aling Tasing. Opo, si Yakap Doctor, syempre, i-assess ka. Kukunin ngayon dyan yung medical history taking,
kukunin yung iyong health profile na napaka-importante. And nandun na rin po yung assessment. So pag nakita naman ni Yakap Doctor na malusog yung isang Yakap beneficiary, pwedeng pauwiin ka na, tapos pabalikin ka na lang siguro after 6 months or next year. Pero halimbawa naman, nakita ni Doctor na meron ka mga risk factors, diabetic, hypertension, or mataas ang uric acid. Na pwedeng i-recommenda ni Doctor ng outpatient and laboratory test. So meron tayong 13 na Outpatient and laboratory test. Parang pupunta ka doon para ma-monitor ka nila? Ganun ba? magpapa-lab test or yung lab works na Ah, tinatawag okay. natin. Libre pa rin po. Kasama Libre pa yan. rin. And meron tayong 13 lab tests. So, Sige. halimbawa, kasama dyan yung complete blood count, urinalysis kasama. urinalysis. Pag diabetic, of course, yung fasting blood, Fasting blood FBS sugar. or HbA1c test. Kasama rin yung lipid profile. And Pag kasama mataas ang rin yung cholesterol. pap smear. Kasama Pap rin yung smear. fecalysis, creatinine, oral glucose tolerance test. So halimbawa, hindi naman ibig sabihin that all of those tests ay pwede mong makuha. Depende yan sa recommendation ni Sa doctor. recommendation ng Opo, kasi doktor. risk-based program pa yan. So halimbawa lang, nagpa-HbA1c test ka. Nakita na normal naman yung resulta, well and good. Pero kung nakita na pre-diabetic ka na o diabetic at kailangan mo ng gamot, that would be the time naman magpe-prescribe rin si Yakap Doctor ng medicines. Oo. So sa Yakap natin, meron tayong medicines na 21 medicines. Pero meron na rin po tayong gamot na nabanggit kanina ni Dr. Badet na yung 54 medicines outside sa 21, pwede rin pong mag-prescribe ngayon, dito pa lang po no, sa National Capital Region, ng mga medicines outside the 21 medicines as long as pasok siya doon sa 75 medicines ng PhilHealth. Na pwede gamot. mong makuha sa accredited pharmacy. Yes, gamot providers ang tawag natin. Pwede natin Meron ba kayong sample kung alin mga pharmacy ang accredited sa Yakap? Meron po. Generica, Generica, Medical Depot, Medical Depot. VidaCure. Opo. Yung mga ibang malalaking Pharmacy. pharmacies, under negotiation pa po yung accreditation. Sa website. Yes. Nasa Yes, website, nasa pwedeng website natin. i-check. I-emphasize lang po namin, nandito po tayo sa phase implementation. So, dito muna ini-implement sa NCR and Rizal ang gamot. So, baka maghanap ng ibang regions. So, nasa NCR pa lang in Rizal yung gamot program. Which is, ano yun? Gamot, guaranteed and accessible medications, and accessible outpatient treatment. medications, Outpatient treatment. Take note po, yung 21 medicines nationwide na po yun. Wait, so nalaman na natin kung ano mga benepisyo. But who can be members of Yakap? May nagtanong. Yun ang kagandahan talaga dito sa universal healthcare, no? Kasi every Filipino shall be granted immediate eligibility and access to preventive and promotive. So all Filipinos kasama po rito. Kaya All Filipinos registered. Yes, yun ang importansya. Nagpaparegister na po yung mga tao importance dito. na dapat hindi lang po member no ang may PhilHealth ID number. Si member may responsibilidad siya na i-declare yung kanyang mga qualified dependents para magkaroon so, hindi sila lang member, i-declare mo yung qualified dependents. Hindi kasama yung kabet, wife lang and kids. para magkaroon ng sarili-sarili nilang PhilHealth ID number. Kasi yun po yung requirement natin pag magpapa-register bilang isang Yakap beneficiary. So, yun ang mga pwedeng... Ang dami ko nga natutunan ngayon eh. Ngayon, alam ko na may Yakap pa pala. And then yung gamot, how can you avail of the gamot program? If you're a Yakap member, automatic ka sa gamot program. Yes po. Kasi yung PhilHealth gamot, kailangan dumaan ka talaga sa PhilHealth Yakap Clinic and sa PhilHealth Yakap Doctor. Kasi si PhilHealth Yakap Doctor ang may authority lang na mag-prescribe ng gamot prescription slip sa'yo. So, halimbawa, let's say, example lang, kunyari yung nanay ni Mark, example lang, hindi ko sinasabi. Example lang, kailangan niya magpa-dialysis every week. Libre yun? Kasama po. Kasama. Pero hindi siya yakap pa. Hindi siya yakap sa case rate po yun. Opo, sa Yes, case rate naman na siya. So, kung halimbawa mental health kasama, dialysis kasama, chemotherapy kasama, dental kasama ba? Kasama rin. O pati dental? Pero sa Yakap po yung Sa yakap dental. po. So, Hindi ngayon siya po, sa in addition hospital. sa sinabi ni Imon,
Kasama rin po ang cancer screening. Ang cancer screening natin is covering 4 na cancer. So, yung breast, so mammogram, saka breast ultrasound. Sa yakap yan. Yes, sa yakap po. I-prescribe ni yakap doctor. Mm-mm. Tapos, meron tayong liver cancer, alpha-fetoprotein. Tapos, saka yung ultrasound ng liver. Sa lung cancer naman, Oh, yung mga manginginom dyan, pacheck nyo na yung atay ninyo. yung sa lung cancer naman, low dose CT scan, pati CT scan cover na. Tapos sa colorectal cancer is colonoscopy. So ang magpe-prescribe po si yakap doktor. Then meron po tayong listahan ng mga hospitals na pwede pong kuhanan ng cancer screening na wala na hong bayad ng pasyente. Ayun. I-refer So just to doon. make it simple, ang yakap ay para sa mga tao na walang sakit. Check-up lang to, maintenance, laboratories, libre na yan. At magiging member ka ng yakap kung magpaparegister ka as a sa PhilHealth member and then sa Choice Yakap Clinic mo. Ang PhilHealth naman, yun ang magko-cover ng kapag na-hospital ka, kapag na-confine, na-opera ka, merong procedure in emergency room. So malinaw, di ba? So, importante magparehistro, magbayad ka ng monthly contribution mo para makapag-avail ka. And napakalaki, ang daming benepisyo, so why not register? Anong pinakamagandang balita? Akala ko kasi wala ng pera yung PhilHealth meron pala. Oo nga. Akala ko naubos na. Hindi yun naubos. Andyan po ang sabi ko nga ho kanina, meron tayong malaking alkansya na kailangan i-sustain natin ang programa. So lahat ho ng kaya magbayad, nagko-contribute po dyan. Kaya hinihimok po namin kayo lahat dito na mga viewers na yung mga may kakayanang magbayad. Continue na lang po kasi what if kayo naman po ang nagkasakit na ngailangan talagang magagamit niyo po talaga ang PhilHealth. So maganda rin yung pag-alaga ng yakap kasi habang wala kang sakit, yung parang ano mo lang, Namomonitor. parang minomonitor ka. Pero hindi pala natin nasagot kasi nasagot natin yung benepisyo ng yakap at kung sinong pwede maging member. But how can you avail of the gamot program? Yeah. Doon sa gamot program, of course, kailangan meron ka ng registered na yakap clinic. So kailangan Kasi meron kang registered yakap clinic and then doon ka dadaan sa yakap And syempre, clinic, PhilHealth papacheck up number. ka. Yes, pagpapacheck up ka kasi si yakap doctor ang magpe-prescribe ng medicines para. pero Tapos- hindi ka pwede maging yakap member kung hindi ka PhilHealth member. Yes. Hindi, Ayun. tsaka So, dapat na-check ka, Na-check na-diagnose ka. ka. Correct. Hindi pwedeng, bibili ako kumbaga, ng yung metformin. yakap, yung maintenance mo talaga, yung pinupuntahan mo once a month kung meron kang konting sakit, whatever, yung sakit sa ospital, Hindi, yung sa tsaka PhilHealth. natignan ka ng doktor. Doktor. Kasi baka akalain po nung iba na, PhilHealth member ako. So, pupunta ako sa Yakap Accredited Pharmacy, tapos bibili ako ng Dapat metformin. merong reseta. Reseta ng doktor. Kailan na-check? Na-check ka ng Yakap doktor. Accredited Clinic din. Ayun. So, in addition to yakap also, hindi lang po maintenance na gamot ang binibigay sa gamot. Meron din tayong mga antibiotics, pain reliever, yung mga naproxen, tapos pati po yung Bea, kumuha ka na. pati asthma. Pati yung asthma, antibiotics. So, kasama yung yung inhaler. Yes. Doon nga ako. Dapat pala noon pa ako naging member Kasi dati hikain ako, pero hindi na masyadong, praise God, hindi na masyadong Tapos, in hinihika. addition pa po, kasi may pending question tayo kanina, paano yung mental health, dental, Oo. naka-anchor din po yan sa yakap. Ayun. So, kung nakita ng doctor nyo na may depression ka, ganyan, i-refer kayo ni yakap doctor sa isang mental health na accredited ng PhilHealth. So, covered na rin po yun. Ang dental ho, covered na rin po ng PhilHealth. Isang beses sa isang taon na cleaning, prophylaxis. Tapos, 2 beses sa isang taon na yung cleaning, pasta. Covered ng PhilHealth. So, kung marami mong kailangan pastahin, schedule nyo lang ho yearly. Kasi 2 lang ho pwede per year. Tapos, meron din po tayong optometric services. Salamin, bayad na. Yung salamin. Yung salamin, libre na ba? Libre po, pero 0 to 15 years old. Sorry. Okay. Yun po. Papagawa ko pa lang ng salamin pagka mahal-mahal. Okay. Yun. Hindi kasama yung salamin. Po. Tapos, Pero ang maganda is, nakakabawas ka sa professional fee ng mga doktor. yes.
Hindi, tsaka yung mga everyday expenses mo. Oo. So, parang- Mark, dapat pala i-register mo na si Mamang. Ang Kaya laki nga ng... eh. Kaya nga ang laki Hindi, si pinag-usapan Mamang namin. may PhilHealth siya. Meron siya. May Each PhilHealth time, siya. nakakabawas naman lagi. Yun lang yung yakap. Di Pero pa yung namin kasi alam. mas okay yun dahil yun sa mga gamot na pang-araw-araw niya. Maintenance yun Maintenance eh. niya eh. Kailan So, ayan po mga ka-House of D, kapag po may mga maintenance meds sa mga lolo-lola ninyo o mga magulang ninyo, you can just register them to a Yakap Center, pero kailangan PhilHealth member. So, kung hindi man sila maaari maging PhilHealth member na primary contributor kasi wala silang trabaho, pwede ba silang maging dependent ng anak? Kunyari, matanda na yung magulang ko, ngayon lang ako mag-PhilHealth member. Kunyari, kakagraduate ko lang. So may trabaho ko, nanay ko walang trabaho. Pwede bang siya ang maging dependent ko? Okay. Sa ilalim kasi ng batas, the Universal Healthcare, dati-rati kasi dun sa National Health Insurance Program, the member can declare yung magulang niya na may edad na 60 years old pataas. Pero ngayon, under the new law, Universal Healthcare, sabi dun that all senior citizens shall be covered by PhilHealth. So, kung halimbawa meron ako magulang na 60 years old na pataas, let them be a member na lang in their own right sa ilalim ng Universal Healthcare. Paano sa kung senior less? citizen. So, kung more than 60 years old, they can be a member in their own right. Yes. So, maging PhilHealth member muna. Bago magpa-yakap. So, parang papasok siya sa indigent, di ba? Hindi na po. Hindi. Hindi na po. So kahit na 60 ka, hindi ka 60 naman indigent, pataas. basta pwede ka maging member. Opo. And then, pwede na rin siyang pumili ng Yakap Clinic niya. Yes, pwede na Paano po. pag below 60? Pag below 60 kasi, sa mata po ng batas, nasa working ano pa siya, age eh. So, hindi pa siya pasok doon sa senior citizen, of course. So, Pero pwede siya dapat- maging PhilHealth or Yakap member? Pwede siya na maging PhilHealth contributing. member. Yes, under the direct contributor program. Ayun. Opo. O yun naman pala, pero it covers almost all eh. Kasi yung mga maaring may kakayahang magbayad, pwede maging member. Yung hindi kayang magbayad, magiging dependent. So parang wala na akong makitang butas na not any Filipino cannot be, Opo. there's no one Filipino who cannot be a member. Lahat covered eh. Nasa inyo na lang mga kamay yun kung magpaparehistro kayo. So, irehistro mo na ako. Ha? Joke. Saan sa yakap? Hindi, PhilHealth member ako eh. Maghahanap ako ng Yakap Clinic. Correct. O, di ba? Ngayon ko lang nalaman Laking bagay yun. din yun. A laking clinic bagay. that's accredited ba yakap? Yeah. Kasi baka hanapin nila yakap yung pangalan. Yakap Hindi, Clinic. a clinic that's accredited by Yakap. Yes, Pero may Yakap centers. Wala ba? Wala po. Wala. Wala Bukas pala. centers po yata yung sinasabi niyo. Opo. Yung Bukas center. Bukas yata yun. centers. Yeah. Wait, may tanong ako. Kasi di ba pag sa mga probinsya, ang daming barangay health workers. Ano ba ang trabaho nun? Sa PhilHealth ba yon? Hindi po. Sa LGU po sila So hindi ano nang sakop ng PhilHealth. Okay. So you have to look for a clinic that's accredited by Yakap na makikita nyo rin naman sa website ng PhilHealth. Tama? Okay, ito Lahat ng naman, information makikita nyo dyan. yung eGov. Yun. Pag-usapan natin yung sa eGov, Doc. So, meron tayong eGov. May ways na pwede tayo mag-register sa Yakap online using the eGov app. So, yung mga walang time pumunta sa walang time pumunta sa local health insurance office, pwede ho through eGov app. So pwede sa eGov app na mag-register sa Yakap or sa PhilHealth. Sa Yakap ho. Sa Kasi Yakap. dapat may PhilHealth number po lang. Ayun. And if you forget your PhilHealth number or nawawala yung PhilHealth ID, meron namang website, merong database ang PhilHealth at pwedeng hanapin kung ano yung number mo. Basta may ID ka to identify yourself na ikaw nga yung taong yon at hindi nagpapanggap. Yes. Yon. Ano pa ba? May question pa ba kayo? The list of accredited yakap and mga gamot and facilities, makikita po ba sa website? Yes po. natin? Nationwide, meron pong list ng accredited Yakap clinics. Yung sa gamot po, nasa website din po, pero NCR and Rizal pa lang po. Pero ba't ngayon lang yan? Kaka-launch lang po siya last year, wala pa hong isang taon, yung Yakap. July, na 25. in-announce po ni President BBM. Ito po yung dating konsulta na tinatawag ng PhilHealth. In-improve lang mo namin ito Yakap para mas malawak po kasi in-anchor na po namin yung mga cancer screening sa paggamot. So that's Okay, so good.
Kahit ang nahuli- laking tulong sa budget ninyo, yung mga benepisyong makukuha ninyo sa PhilHealth at sa mga programa ng PhilHealth katulad ng yakap at gamot. So, tandaan po mga ka-House of D, magparehistro na. Kasi sayang naman, I mean, if the government is giving you that service, why not avail of it? At hats off naman to President PBBM for that program. Sir, about yung mga OFW natin, makaka-apply din ba dito sa PhilHealth? Makaka-benefit Mga po benefit rin din rin ba sila? Yes, yung ating mga overseas Filipino workers, kasama rin sila rito sa Universal Healthcare. So, makikinabang rin sila sa ating mga PhilHealth benefit packages. Subalit, syempre wala tayong mga accredited hospital doon eh. Ang mangyayari doon, babayaran muna nila yung kanilang hospital bills kung sila po ay na-confine. And of course, kailangan nila mag-submit ng mga papeles, mga dokumento, yung mga statement of account, yung mga receipt. And at the same time, papadala nila rito para i-reimburse po nila yung kanilang PhilHealth benefit. Babayaran ni PhilHealth yung nagastos. Yung proseso ng sir, medyo mabilis din yan. Kasi syempre, pag nasa ibang bansa, Oo. tapos nag-aantay na kailangan na namin, mga ganyan. Oh, yung benepisyo nila, unang-una, naka-corresponding pa rin dun yun sa case rates natin. So, kung anong klaseng sakit. So, halimbawa, kung meron man silang dengue fever dun, naka-fix yan at severe dengue at 47,000. So, yun yung benepisyo. Pero, So, kumbaga, tulad babayaran muna nila pero i-reimburse. Yes. Depende Okay. dun din sa final diagnosis or yung determination ng kanilang doctor kung what type of illness or case po yung kanilang sakit. And yung tulad na nabanggit ni Mark, Hindi madidelay yung mga... binibigyan natin sila ng 6 months or 180 okay. days upon the date of discharge para po Submit. ma-submit. Para masubmit. So, Dapat that's, within 3 months. No, 180 days, that's 6 180 months. days, 6 months That's 6 to months submit. para Ang haba ng submit. panahon yun. So, pwede natin iproseso yun at mabigyan sila ng... Pero paano nila benefit. matatanggap ang bayad? Dun sa OFW o sa Okay, pamilya so- na dito? So, unang-una, dun muna paano nila ipapadala, no? Pwede through email, pwede through registered mail, pwede rin nila padala through authorized representative nila rito. And when it comes to the payment naman, of course, the form of check po, ibibigay natin yan sa pangalan mismo ng member. Pangalan ng Opo, member. Opo. So, pwedeng pick upin po yan ng kanilang authorized representative or pwede rin naman din i-register or ipadala sa ating mga members. Opo. Yung mga OFW ba, pwede ba nilang i-register? Kasi kadalasan naman ng OFW, sila ang workhorse ng pamilya, di ba? Totoo yan. Pwede ba nilang i-register yung mga kapamilya nila as their dependents? Yes. Yun po yung tama talaga, Miss D, na paalala natin na syempre, nagtatrahanap buhay tayo no para sa pamilya. At the same time, yung PhilHealth din para rin sa ating mga pamilya rin. So, dapat i-declare nila yung mga legal or Dependents. qualified dependents nila. Ayun. I mean, nakita mo na talaga ang laki ng sakop, no? So, even if nagtatrabaho ka sa ibang bansa, malaking bawas din po sa padadala niyong pera na makakakuha kayo ng benepisyo sa PhilHealth para sa mga dependents po ninyo. Ang ganda talaga ng program ng PhilHealth at maraming salamat po sa inyo na talagang napakaganda ng mga programa ng PhilHealth ngayon. Mga viewers, nagpa-register po kayo sa Yakap program. Importante po na meron ho kayong mafi-fill-upan na MCA or YES. Ang ibig sabihin nito is Mutual Care Agreement with the Yakap Clinic. Parang marriage contract. Na itong Yakap Clinic na to ang mag-aalaga sa akin forever. Ganon. Kaya, importante po yun kapag nag-register kayo kasi yun ang magsisilbing mag-aalaga po sa inyo. Huwag niyo pong kakalimutan, sa ngalan po ng aming presidente, si Dr. Edwin Mercado, ginagawan po namin ng paraan na lahat po ng mga benepisyong pwede naming ibigay sa ating mga sabayanang Pilipino para sa kalusugan at ikabubuti ng pangangatawan. Nandito po ang PhilHealth para sa inyo. Isang mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. Salamat. Sir, meron po ba kayong mensahe pa? Yes, tandaan natin that an ounce of prevention is better than a pound of cure. Huwag nating hintayin kung kailan lang tayo nagkasakit o hindi na matiis yung sakit, saka lang tayo pumupunta sa mga doktor. Nandito na po yung PhilHealth Yakap. So, sa lahat ng Filipinos at nanonood, magpayakap na po tayo.
Ayan, tama. Payakap na tayo. Tsaka naging malinaw na ang PhilHealth, hindi lang naman yung laging inisip kasi natin, ay wag na kasi kaltas pa yan sa sweldo. Diba? Kundi protection to at tulong sa oras ng pangangailangan. So maraming salamat po ulit, Dr. Lico at Sir Mr. Acoba. Acoba. Mr. Acoba. Thank Salamat you. po sa inyong Thank you, lahat thank for you. joining us. And don't forget to subscribe and share nyo na rin po ang aming video kasi I'm sure marami po kayong matutulungan dahil po sa mga bagong kaalaman, Yes. di ba, na natutunan natin today. Share na nila yan. Ito ang House of D kung saan ang impormasyon ay para sa bawat Pilipino at bawat karanasan at bawat boses ay pinakikinggan at pinahahalagahan. Dahil dito sa House of D, you are family!